Hello, good afternoon po everyone. Good afternoon to the members of the press. Thank you po for being with us on a Sunday. We're all working para po ma-promote ang Kakasayawan. I'm Nikki Valdez and I play the role of Nanay Melly. Ako po ang nanay ni Nico. Yan. At saka ang asawa ko dito ay si Adi, si Luisa Landi, na wala today. Hello po, my name is Tia Bautista, playing role as Young Precious po. Hello po, my name is Nicolo and I play the role of Nico in Kakasayawan. I am inviting you all na panoorin ang aming pelikula. Hello po, ako po si Alpha Bon, the director and writer of Kakasayawan. Acknowledge ko rin po yung mga wala po dito ngayon na aming main cast na si Benedict Ramos playing the role of Adult Ayan and also si Young Ayan na si Dennis Dato. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Syempre maraming salamat po sa time and effort ninyo sa pagpunta ngayon. Kagaya pa nabanggit ni Miss Nikki, Sunday ngayon, ano? So dapat family day, ganyan. Pero nandito kayo kasama namin. So maraming salamat. So dito po sa Kakasayawan, ako po si Precious, ang kaibigan po ni Nico. Hello everyone, and good afternoon po. Thank you very much for going here. Ayun, ako naman po si Adult Nico. I'll be playing the older version of Nicolo. Yes. Magandang hapon sa lahat. Ako po si Carl bilang Kaka. Totoo ba? Maka. Ako po yung asawa ni Binay na si Miss Noel Pollack yung nagpo-play. Pero wala siya ngayon. So, yun nga. Katulad nga ni wala yung mga asawa namin dito. Pero yun nga, maraming pong salamat sa pagpunta ng linggo. Sana po suportahan ninyo yung pelikula namin at yung buong festival po sana. Maraming magagandang pelikula na naka-line up ngayon. So please, Cinemalaya po. Ayun, thank you. Okay, pero syempre unahin yung panoorin ng Kakasayawan. Dahil siguradong mag-enjoy kayo. Pero bago yan kasi may pa-raffle tayo para sa press. Pero gusto niyo na ba magpa-under na ngayon kahit dalaw ng muna tig 1,000? Q&A. Ako una naman magtatanong kay Direk. Direk, kumusta yung experience na mag-shooting sa Mindoro, no? Yung ganong kahirap na location. Gaano kahirap ba mag-shooting doon? Yes po, nag-shoot po kami sa Gran Vida Village po in Socorro, Mindoro Oriental. So we shot for almost a month. Tapos, ayun po, ang atake po namin para lang po kami nag-camping kasi syempre we have to be back to basics because we're acclimatizing dun sa kultura and way of living ng community. So all in all, it was an easy experience naman po. Everyone was cooperative and we really had a great time shooting kasi syempre pag lock-in medyo may bonding experience na rin pag ganun po. Yun po. Okay, ituloy ko na rin yung question para dun sa mga naka-experience mag-shooting mismo sa location. Especially yung bundok ba yun, Direk? Yes, bundok. From the city ng Socorro or from the town of Socorro, mga 2.5 hours na jeepney ride or lakad. Opo. Mahaba. Lakad longer po eh. Tapos may tatawid po na river. Yeah. Okay. So sino naka-experience sa location? Lahat din. So kumusta yung experience ni Nikki? Napakagandang experience para sa aming mga actors. Like ako, this is my first Cinemalaya experience. Okay. Kaya Excited. sobrang masaya po ako to be immersed with the Mangyan tribe, people. Hindi biro yung naging experience, but it was a very good one. Especially for someone like me na first time mag-Cinemalaya. Ano pa ba? Ngayon lang ako nakakita ng may nagsusuot pa ng bahag sa Mangyan. And to go back to basics, yung nakita namin yung
ang saya nila, no? Ito yung buhay nila. Ito lang din naman yung buhay noon before we had social media, before we had all kinds of gadgets. Ang saya ang liit ng community nila, pero nakita namin, sabi ko 5 p.m. pa lang, nagsisiga na sila, magluluto na sila. Makikita mo, magkakakilala lahat ng tao. Dahil nga siguro walang gadgets, they talk to each other. And to be able to get a signal, kailangan mong magbayad ng PisoNet. Oo, kailangan namin magbayad ng PisoNet. At swerte kapag hindi na brown out sa lugar nila. So, for me... So may kuryente naman? May kuryente, pero sobrang limited din. And pagka minsan sobrang daming ginagamit, sabay-sabay, naabutan kami ng brownout. But you'd only see yung basic needs ng tao na masaya na sila sa kung anong meron sila, sa kung sinong meron sila at kung nasaan sila. May mga nakausap pa kami na mga elderly naman po, mga nanay. Sabi ko, wow, ganun sila ka-healthy. May nakasama kami sa isang eksena na sabi niya, nanganak pa siya at 50 years old. Talaga? Yeah, and tinanong namin, Bongga si mother, 50 years old. Bongga, and sabi niya, active ang kanyang Baka dahil wala nga masyado kuryente, wala activity. or not only that, maybe dahil nga parang wala pong masyadong pollution. Very healthy. Yung mga pagkain kinakain nila, napaka-healthy. Sabi ko, paano kayo nung COVID? Diba? Kasi yun yung mga yung mga experiences namin na tayong mga taga Maynila, diba? So, yun, it was a very good experience, very productive, and to be able to have conversations pa at this time with mga mangyan, napakasarap po sa pakiramdam na at ang ganda ng Pilipinas, sa totoo lang. Ang ganda po ng location namin. Correct. Ang sarap pa ng mga prutas at pagkain. Yes. Yun. Next. Thank you very much. Kami nagpaparamdam, bigla na tumutunog yung Ayan, kumusta naman ang experience mo dun sa shooting mo dun mismo, sa bundok? Masaya po. Okay. Dahil nakasama po ako sa movie na to po na nakaakyat po ng bundok. Tsaka nag-swimming po after mag-shooting or mga rest day po. Ayun. Okay, si Bryce naman, kumusta ang experience mo dun sa location nyo? Di ba ang hirap pumunta? Nahirapan ka ba? Hindi po naman. Hindi po siya mahirap po. So, kumusta ang karanasan? Na-experience ko po na Kasi daw nagkikwentuhan yung dalawa, si Queen at saka si Bieber, na-distract tuloy si Bryce. Anong pinakamahirap na experience mo sa shooting nyo? Siyempre, wala naman po. Tayo po. Parang kinukontra mo ng lahat ng sinasabi ko, Bryce. So, anong pinakamasarap na naranasan mo sa shooting? Baliktad. Yung friend ko po, si Dennis po. Si Dennis ay direct, yun yung mangyan talaga siya, taga doon talaga siya. Nakita ko kung paano siya i-guide umacting, no? Nakakatawa yung mga ganun, na-discover lang doon mismo sa location din. Ay, tatanong ko na rin direct, sige, mamaya may tatanong pa ako. And si Queen ay nagpunta ka ba doon? Yes, nagpunta po ako doon, kaya lang kasi ilang araw lang talaga ako nag-shoot doon. Pero kahit ganun pa man na ilang araw lang ako, sobrang tumatak naman sa akin yung pagpunta ko doon. Kasi feeling ko nung pagpunta ko doon, para akong nag-disconnect. Kasi nga walang
internet, di ako makapag-phone. Usually kasi pag ganun, sanay na sanay tayo, lagi gumagawa ako ng content. Naka-hi guys, kaya mag-upload. So hindi ako makapag-upload. So para ako na-disconnect talaga and sobrang refreshing niya sa pakiramdam. Tapos, ma-share ko lang din, ang saya na experience na sumakay dun sa balsa. Grabe, as in, sobrang saya ko doon. Tapos, di ko rin makakalimutan yung kailangan namin mag-cross doon sa river. And laki ng chinelas ko. So, ngayon habang tumatawid ako, kailangan magpanggap ako na hindi malaki yung chinelas ko. And nadudulas-dulas ako doon. So, pero nagawa naman. And yun, sobrang thankful lang ako. And I'm so happy na part po ako nitong pelikulang ito. Thank you Hindi po. ka naman kinagat doon ng mga kulisap or whatever. Ay, hindi naman po. Hindi naman po. And kung tagatin man ako, parte yun ng aking trabaho. And okay na sa akin. Sayang naman, di ba? Yes, Beaver. Actually, same po sa akin. It felt like parang pahinga po from everything that's happening here sa Manila. Kasi yung character ko po, parang he became a Manila boy. 10 years po siya nag-stay sa Manila and then went back to Mindoro. So parang nakarelate po ako sa kanya. Kasi it's been so long since the last time na nakauwi po ako sa probinsya ko. So nung nandun po ako sa Mindoro, nasabi ko lang sa sarili ko, gusto kong umuwi. Gusto kong umuwi sa probinsya kasi na-miss ko po yung vibe na gano'n, yung feeling na sobrang peaceful. Not seeing, kasi syempre nasanay na po ako dito sa buildings, everywhere. Doon po puro puno ulit. And grabe po yung refreshing ng air. And naalala ko rin po yung pagtawid niya ako namin sa river. So same experience kasi isama po kami sa scene na yun. Yeah. Bakit hanggang saan ba yung river? Hanggang saan inaabot yung tubig? Queen Aya. Actually, hanggang dito po siya eh. Hanggang dyan. Opo. Tapos, yeah, may deeper. So, medyo mabato-bato din. So, nakakadulas po talaga siya kung tutusin. Pero, kinaya naman po namin. Tapos, yung suot ko nga pong tsinelas talaga, malaki talaga siya sa paa ko. So, ngayon, parang, minsan naiiwan talaga yung tsinelas. So, syempre, kailangan ko magpanggap na kunyari, hindi ko naiwanan. Ba't ka kasi nagsuot ng malaking chinelas, di ba? Okay na po. Ay, okay, next naman si Carl. Nag-shooting ka rin doon sa bundok mismo. Yes po. Okay. Same lang din. Masaya naman. Okay. Hindi, Alam mo, lahat sila masaya, di ba? Wala sila experience. Pero sa totoo lang, direct, di ba, yung nakita kong mga crew doon, yung na-experience nila, parang ang hirap din. May isa doon na marami siyang kagat. Di ko alam kung pwede sabihin, pero sabi ko na eh, di ba? Ayun. Ay, si Daddy rin, tatay ni Bieber, naka-experience ng ganun. Yun. Pero may part na nga yun ng trabaho. So, eto na start na tayo sa question and answer. Of course, dito naman tayo sa side na to. Simulan natin kay Leia. Ayan, si Leia Salter. Ayan. Oh yes, after ni Leia, si Annalyn. Most requested ni Jun Nardo, si Annalyn magtanong ha. Galingan mo Annalyn mamaya. Kay Nikki, hi Nikki. Hi. Ano yung pinaka-hardest part ng shooting in Mindoro for you in this film? It's to think na first time mo na sa Cinemalaya, di ba? Ano yung pinaka-most challenging for you? At nahirapan ka talaga? When you say nahirapan, hindi po ko nahirapan. Ang na-challenge po ako is, I think was the ride going up. Kasi nga, Going up to the location. Alright. Kasi ako, I've been used to shooting anywhere and strike anywhere naman. It's part of our job. Pero first time kong maka-experience also. Para kaming nag-glamping. So walang hotel, walang anything. We had our own tents. Para kaming... So doon kayo nag-overnight? Yes, para kaming nag-camp out. And sa panahon ngayon, I think hindi na luxury ang magkaroon ng cellphone. During our shoot din kasi, I had important meetings and na kailangan kong sagutin. So I think that was the challenge because we are in a generation of having gadgets na yun ang ways natin to communicate. So I think that was the most challenging. Otherwise,
it was a good experience. Ang sarap magroro. I brought my own car kasi nagroro. You have to go to ride the roro eh. So from Batangas. So from Batangas Port po, 2 hours ang ride. And then from when you get to Mindoro to Calapan na port, you drive another 2 hours to your 2-hour hotel. So dinala mo yung car mo? Opo, Wow. but I like long drives. That's why sobrang saya ko. Ang saya magmaneho sa na may view, may puno pa, daming puno. First daming- time you experienced that? Yes po. Okay. Can I ask the same Thank question you. to, thank you, to Queen Ai? Hello Kasi- po. Hi. Yeah, the same question to, Same to question. Nikki, yes. What was the hardest or most challenging part? Ako Kasi I po, talked to Beaver and to Nico and to Direk. Yes. Thank siguro you. po in my part, ako naman in my character siguro, medyo nahirapan ako in terms of, kasi ako as a person, medyo jolly-jolly talaga ako, maingay, ganyan. Pero dito sa character ko, mas kalmado siya. Kasi bilang social worker, mas gusto ko na yung self ko with the community, ganyan. So, yun po, medyo nahirapan ako kasi sanay nga po ako ng pagiging maingay at jolly. Alam mo yan, Direk Alpha. So ngayon parang inaano ko yung sarili ko, kinocompose ko yung sarili ko na okay, dapat yung ano ko dito is mas okay, mas mature ng konti, at the same time, mas may restraint niya, tama si Direk Alpha. So ayun lang naman po. Alright, thank you. Ayun. Thank you Si po. Bieber daw na-interview ni Lea kanina. So, ibang-iba yung character mo dito, Queen Ai, sa totoong buhay, malayo-malayo. Hindi naman sobrang layo, but ano po kasi yung pagiging ano ko po dito, social worker, lalo na meron din akong emotional support kay Nico. So mas, yun nga, kagaya na sabi ko kanina, mas kalmado po ako. Hindi yung, alam niyo naman, hyper, pag sa hindi social madala. media, sobrang ano ko talaga, Hindi ba- matala. Pero yung character niyo, hindi ba mag-jowa kay ni Bieber? Hindi po. Ba't ka mong taon-tawa? Grabe. Hindi po. Wala silang ugnayan, walang romantic entanglement. Panoodin niyo po. Ako, Okay, dapat sige. yung panoodin yan. Ayan na. Annalyn, most requested ni Junardo. Pero bago ka magtanong, tanongin ko lang si Direk, saan ang galing tong project na ito? Bakit mo naisip gawin? Well, I've always wanted to tell stories ng mga underrepresented communities. Like, when I came across nung sa Mindoro Oriental, nung tumatambay sa Puerto Galera, ganyan. So, mga mangyan, sa Tadjacos. And I wanted to know more about them. And then, when the opportunity came na makilala ko po si Miss Ana, who is a resident of Mindoro Oriental. So, parang doon po na po yung project. And we stayed, naghanap po kami ng community to represent. And marami po kaming immersions na ginawa dun sa community before we were able to come up with this beautiful story na hopefully makita po ng mga tao. Pero Direk, pumayag ba agad sila na mag-shooting kayo sa location and i-shoot nyo yung mismong kwento ng pelikula Yes, nila? thank you for that question po. Kasi yun po yung kung ako tatanungin, yun po yung difficult na part of this journey, which is securing permits, not sa community because they were very game, pero dun sa mga requirements po ng NCIB or the National Commission for Indigenous People. Notorious po talaga yung hirap sa mga permits. Alam po yun ng ibang Cinemalaya films na nagre-represent ng mga indigenous people. You need to secure permits from them to make sure that the community is very well represented and true to form yung pinapresent nyo sa pelikula. So, there's a lot of process na nadaanan po ng film, but in the end, we were able to show dun sa community kung yung finished product before we were even pinayagan kami na i-ano sa Cinemalaya. So, thankfully natanggap naman po namin yung blessing ng community. So, napanood na nila? Or? Yes, napanood na po nila. Okay, so, pero magkakaroon pa rin ba tayo ng premiere night doon or special preview? After po ng festival run, babalik po kami sa community para magkaroon ng special screening for them. Ayan, Yes. so invited kayong lahat doon. Invited kayo. Ayan na, of course. Ito na, Junardo, ha? Miss Annalyn. Thanks, Dandon. Na-miss daw kasi ako ni June. Oo. Kung sino na lang ang gustong sumagot sa cast, ano po ba ang kaibahan ng Mindoro sa mga respective lugar nyo or probinsya? And then, follow-up question, yung ano ba ang
anong aspeto ng pelikula ang magpapalawak sa kamalayan ng publiko tungkol sa buhay ng mga mangyan at ng Mindoro as a place? Thank you. Parang hirap naman daw ng tanong mo, Annalyn. Ibahin mo na lang yung question. Hindi, maganda yung tanong. Sasagutin nila. Bumilip si Junardo. Very relevant daw ang tanong mo. Ayun na. Ay, pa-repeat daw. Ulitin ba natin yung tanong? Or okay na? Ano po, no, kaibahan sa kaibahan. probinsya namin? Oo, kaibahan, tsaka... Okay. Yung province ko kasi, Pampanga, sa father side. Tapos sa mother side, Laguna naman. So medyo urbanized na ng konti eh. So, very modern na yung mga probinsya namin. Compared to dun sa Mindoro, merong parts na yung parang touristy na. Pero itong location namin, halos untouched talaga siya eh. So very, masasabi natin na pristine yung condition niya eh. Yung kahit yung kultura nila, yung awareness nila ng mundong labas, very limited. So ang ganda-ganda ng kultura nila, ang warm ng community, very friendly yung mga tao at saka welcoming. So I think yung mga ganitong bagay, mas kinakailangan na pinapalabas natin sa sining para aware tayo na meron tayong mga ganitong cultural heritages at dapat pinipreserve to para sa mga hindi nakakaalam. So I think importante siya eh. Pero direct sila ba? Hindi sila binago ng internet? Yung community? Sige, Carl. May mga konting kasi may mga nanood. Siyempre may nagsa-social media, minsan may mga naglalaro ng Mobile Legends, mga ganon. Pero for the most part, ano pa rin sila eh, very mas untouched sila talaga doon. Kasi kunwari yung piso wifi, mas napapansin ko mas paano ba yun? Parang hinuhulog-hulugan lang ng 30 minutes, 1 hour. Mas sa gabi, hapon sila. During the day, ginagawa muna nila yung trabaho nila, yung mga kailangan nila sa bahay. Bago sila, parang siya eh, pahinga nung after working. And can I add po, na-witness namin, like yung mga bata, may laro sila, di ba? Yung ano ba yun? Yung umupo sila in one big circle sa standby area namin sa basketball court. Tapos meron silang, ano yung laro nyo? Basta yung parang ngayon ko lang na-experience. Anong klaseng game yung... Hindi ko alam eh, parang pag nagkamali ka, parang alis ka sa circle. But, parang Shaggy D. o parang ganun eh. Okay. Parang ganun, paulit-ulit na sila. Tapos, sabi ko, ang sayang panoorin yung ganitong eksena kasi it's either they do that and yun yung parang pinaka-proof na magkakakilala sila talagang lahat. Kasi wala nga silang masyadong telepono. And then, yun, nagbabasketball yung iba. Sobrang liit pa, nagbabasketball. May TV, may mga gano'n. Wala pong TV. And then, meron pang isa sa labas nung standby area natin, di ba? Yung tsinelas naman, yung naglalaro sila, nakabilog sila. So, if you can see, sobrang less din talaga yung knowledge nila sa social media. And you were asking po which part of the movie will show yung ng mangyan. Ako personally, for me, siguro yung may isang scene doon after yung birthing scene for me, yung how they celebrate yung mga ganong mga situations sa community, yung talagang they celebrate together, the elderly and yung mga bata. So yun for me, that part. And yung mga ilog, may mga scenes sa ilog talaga na makikita mong celebrating the tribe, the mangyan, the
how they are one. Okay. Thank you. Meron pa bang gusto sumagot ng tanong na yun? Okay na. Ayun, sige. Hindi pa naman tayo dahil. Pero direct tanongin kita, kumusta ang pakikipag-travel kay Bryce? Kasi first time niyang umacting di ba? Ayun, ito yung mic. So, when I work with Nicolo po, hindi naman po bago sa akin na mag-work with kids kasi may mga programs naman po ako na working with kids. So, I just use that with kids like Nico and si Adiam. And malait po kasi inuna po muna namin yung relationships ng mga bata. So, the interaction would feel natural once it is on screen. So, bago pa kayo mag-shoot, talagang pinakilala muna namin sila sa isa't isa, tapos nakipaglaro sila, nagbabike sila dun sa area namin, naglalaro sila ng games. So, yun, yung authenticity po yung pinakamahalaga sa akin. At na-achieve naman po ni na Nicolo, ni na Dennis, at ni Dian po yun. So hindi rin sila on-cam naging friends, pati off-cam naging magkaibigan sila. Yes po, yes. Nice naman, of course. Pag nawala si Irvin, ang nahanap ko, next question sana siya. Anyways, ayan, bago natin pagtanungin uli si Corgi, dito muna tayo kay Miss G. Trilliana for the next question. Good afternoon. Curious lang ako kung may iuuwi kayo or hihiramin kayo from the Mangyan culture na witness. Ano yun? Ibig sabihin ko, ano yung na-impress kayo? Sobrang yung na-impress na gusto nyo hiramin. Sige, start na po ako. Yung sa akin po yung dalawang things lang po through my immersion with the Mangyan, through our immersion with the Mangyan community. Not physically, parang yung dalawang values nila. Number one po, the spirit of being communal. Parang lahat po ng event sa kanila laging as a group. Lahat ng mga decisions sa community ay pinagbobotohan nila, pinag-uusapan nila sa isang pagpupulong. And parang ang sarap makakita ng ganong setting na every opinion is accounted for. Kung isa doon ay ayaw niya. So parang dinaanan po namin process of approval ng mga ganun with the elders. And ayun po, that's number one, the spirit of community. And number two, yung meron sila kasing value na para silang ilog, na pag namamatay yung isa, naniniwala sila na may mabubuhay na isa pang Mangyan tulad nila. Kaya may value sila na kung anong kukunin mo sa earth, kung anong enough sa'yo, kung anong bubuhay lang sa'yo for the day, para magtitira ka doon for the next life. So yun yung value na gusto naming maiparating na hopefully na show namin sa movie, na you can subsist on what is enough and leave room and leave space for the one that's gonna live next to you. Okay, walang mga swapang na kinakamkam agad-agad. Walang diktador, di ba? Siguro, dudugtong ako na po yung sinabi niyo rin. Kasi, yun yung po yung gusto ko sana sabihin. They live at one with nature talaga. Harmonious yung way of living nila. It's one and with peace with nature. Like sabi po ni Direk, gusto ko po yung sabi ni Direk na, Direk? Yung basically take only what's enough. Yeah, so, very at one po. Like, they yun nga po, kinukuha lang nila kung ano yung sabat para sa kanila, kung ano po yung kailangan nila during that day. So very harmonious and very at one with nature. Ganda ng community nila, no? Kaya pala matahimik sila doon. Para lang din may karagdagan doon sa iti-take home. Ako talaga yung health. Kasi nga may nakausap ako na sabi ko, wow, she's 50 siya nung nanganak siya. So, siguro mga 60 na siya ngayon. Pero, she doesn't look at it at all. Maybe because nga of the way they live, yung sa panahon ngayon, ang health natin, ang kayamanan natin. And they're so rich with it because of how they live, how they think, how they treat other people. I think yun ang gusto kong iuwi kasama ko na, and I think yung biggest takeaway ko from the Mangyan, yung way of living nila and way of treating people. I mean, kung ano lang naman yung ibibigay mo, yun din naman ang babalik sa'yo. Okay, so gusto mo sanang mabuntis pa, date sa 15, no? Ayoko na po. Yung health lang. Akala ni Janet Jackson, siya lang may ganun, di ba? Okay na po ako. Okay, the next question will come from, of course, from the very beautiful MJ, my
Thank you so much, Tito. Happy Sunday po and congratulations sa film. My question would be for Direk. Direk, what were the measures that you had to take para ma-ensure na yung community doon smooth yung film ninyo sa area at hindi nyo magambala yung kanilang normal way of life, daily grind, kumbaga? So thank you po for that question. Lahat po ng mga sinabi nila sa aming procedures ay sinunod po namin even prior to filming, even when we were creating the story, we've been collaborating with them, may consultants po kami, pinapabasa po namin yung script, totoo po ba ito sa inyo, would this represent you? Tapos may isa po akong parang event po nila na parang nagsama-sama po lahat ng leaders ng mga yan sa Mindoro Oriental, sa isang lugar, sa Balayla ko na tawag nila. Tapos I had to present this film to all of them and to get the majority of their approval. And it was like a 3-hour session at pinag-usapan namin yung nitty-gritty of the material. And in the end, in-approve po nila. And hindi lang po nagtatapos doon, meron pa po isang step na we had to follow their rituals as well. So meron po silang ritual na hindi pwede i-disclose po yung nangyari, pero it was a measure para ma-appease nila yung gods nila and para makuha nila yung yes or no. So parang meron pong nangyaring proseso at sinabi naman po ng gods na yes. So that was the time na when we tinanggap po namin na the project was favored. And lastly po, throughout the whole process of shooting, we were very respectful to the community. We didn't take more than we needed, and we always made sure na yung mga elders are involved in every step of the decision making of the production. What made you want to tell this story, especially sa generation ngayon? Because we always, of course, nag-immerse tayo sa iba't ibang mga community. Why this particular community and why this message for today's audience? Before po kasi nagkakaroon na po kami ng immersions before with other IPs like the Aitas, the Ifugaos, and may mga representation na po yung ibang communities so far sa Cinemalaya. And I think for a long time, yung the Mangyan community is notorious for being very secluded and being very protective of their culture. So there is less material of them than we should know. So I took it also as a challenge, and also not just a challenge but also an opportunity for us to approach them para lang po mas makwento namin yung culture nila in the best way that it can. And to answer your question po kung bakit ito po yung mahalaga, because nakasama ko po yung ibang mga bata dun sa community, mga teens, mga students through in one of my immersions. At yun, kinikwento po nila yung mga stories nila, and as storytellers, parang as a storyteller myself, I want to share that particular story of friendship to the world, kasi hindi pa po sila exposed dun sa Manila style of living, city living, and we want the Manileños din to see how they live. It's an cultural exchange, kumbaga. Alright, thank you so much. Maraming salamat, MJ. Ikaw ba, MJ? Sinong kaibigan mo? Saan? Sa lahat. Dito ba? Kasi about friendship yun eh. Ikaw, sino bang kaibigan mo? Marasi. Of course, Mr. Jerry Olea of pep.ph. Mahal ta, Dondon. Alam mo ba yung mahal ta? Ay, hindi mo binasang direct, nasabi mo nga na kwento ng friendship ng isang Mangyan saka isang Napamanila. Gusto lang linawin, may nagtatanong, para bang may elemento yun ng BL? Yun ang dating say-bye eh. Kanina narinig ko. Well, understandable naman po na mukha siyang ganun, pero hindi po. Hindi po siya, it's not a queer film, but sabi nga po namin, if it will be perceived as such pag nilabas na po sa cinema, it's their own interpretation na po, and we also accept that, and that is valid. Pero dun ba dun sa community na yun, meron ba dun bading? Meron gay? O Yes wala? po. Yes po, meron na po silang mga queer people in the community. So, ayun din, is one of the advancement, parang akala namin nagbabawal po. Pero, naman po I mean, most of us know na dati pa lang naman may babaylan na, which is LGBT representation from the
from old ages. So parang ganun din po sa community nila. Gender is not that rigid. Meron din po. May mga naging friends po kami doon na queer. Na-incorporate ba doon yung kwento tungkol sa mga spirits na Makadot at Labang? Yes po. We also studied their mythology and culture, and we incorporated po that story dun sa film. And sa tingin ko po, na-achieve naman po namin yung storytelling. Na-weave po namin dun sa nangyayari sa reality nila. Maganda kung baga na ipakita yung ganda ng Oriental Mindoro. Ano yung kung pwede may nga ka ng komento direct, yung kumbaga naging issue yung sa basura sa Subic, na kumbaga ito yung mga Aita naman, yung community nila nasira dahil sa tinapon ng mga basura. Hindi kaya in the future mangyari din ito sa Mindoro? Anong feeling mo na kumbaga yung pristine, tapos may mga lugar na kumbaga pag napapasukan ng ganyan, nasisira? As far as we stayed naman po sa Mindoro, we haven't heard that kind of situation. But if ever that should happen, I feel like the government, kasi parang when we work on this film, we also asked the permission of the government. And they were the ones that sobrang open din sila, and they're very permissive sa pagpayag sa production to shoot in the community. Tinulungan po namin every step of the way. So if that same enthusiasm is given to that to the garbage disposal issue, I don't think they would have a problem with that. Yun. The government of Pinamalayan and Socorro, Mindoro Oriental respect, at least the people that we talk to there, have respect for the Mangyan community and actually feature them during their festas and during their special events. May special seat po yung Mangyan community dun sa mga events nila. Ayun. Okay na Jerry, or gusto mong pang i-push yung tungkol sa mga basura? Kasi baka mapahamak sila di ba? Wala silang kinalaman doon. Anyways, of course, next question naman, dito naman tayo sa table na to. Pagtanungin naman natin ang mga vloggers. Of course, si Nas Tavares. Palakpakan niyo naman ang vlogger. Hello. Nabanggit kanina ni Beaver na nag-audition siya for Cinemalaya. Si Queen Ay din ba? Nag-audition ka rin? Yes po, nag-audition po ako. Okay, Actually, sabi ko nga, bahala na kung may kumuha sa akin dito or wala. Basta parang suntok sa buwan lang talaga yung pag-audition ko. But then, ito nga po, naging parte na ako, which is sa Kakasayawan. So, talagang answered prayer po talaga ito para sa akin. Para sa inyong dalawa, what made you decide to audition for Cinemalaya? Siyempre ako, sobrang nagbabakasakali talaga ako. Kasi po yung, ma-share ko lang po, kasi yung kapatid ko po is, nagde-direct din po talaga siya before ng mga gantong Cinemalaya, ganyan. So, sabi ko, sana soon, magkaroon din ako ng, mapabilang ko sa mga pelikula for Cinemalaya. And sobrang importante. And syempre, bilang isang artist, malaking bahagi po ito kung mapapabilang ka sa isa sa mga Cinemalaya entry. So, sobrang grateful po talaga ako. Actually, same po. Para po siyang suntok sa buwan talaga. Kasi for me, parang I've always been looking for a way for me to parang act again. Kasi I've been training po for the past year. So, hindi po ako makapagsingin talaga ng projects, hindi po ako pinapayagan ng management during that entire time. Pero dito po, nung nalaman po nila na natanggap po ako for Cinemalaya, kasi it's Cinemalaya. Sa pangarap ko po siya, bata pa lang po ako nung bago pa lang po talaga akong actor. So when they found out, saka lang po nila ako pinayagan on the condition that I only go on Saturday, Sundays. So every Friday po, babiyahe po ako papuntang Mindoro. And on Sunday nights, babiyahe na po ako pabalik sa Manila to go back to work here. Kaya very thankful po ako na pinayagan pa rin ako ng management. Sa lahat naman ng cast, ano yung meron sa movie na sa tingin nyo may uuwi ng mga manonood ng Kakasayawan? Hello? Mauna na ako. Para sa akin, ang biggest takeaway from our film would be the story of friendship talaga, which is the main message of the movie. Para po sa dalawang batang magkaibigan
sabi ko nga sa interview namin sa Cinemalaya, sa buhay mo, as you get older, may mga taong na magsistay talaga no matter what. Sa kahit na anong mangyari sa inyong dalawa, there will be that someone na tatanda kayong magkasama. Ano raw gusto niyong parang ano rin, parang matutunan? It's a message. Na mensahe ng pelikula. Na gusto niyong Ayun. Si Bieber muna tayo. Well, na-serve ko na din po siya kanina, pero I would say po na not running away from our regrets and fears. Sometimes po kasi when we do that, it gets worse. So we need to face it po talaga. Despite of how scary it is, how scary our fears and problems are, minsan po lalo pong lumalala pagka tinatakbuhan lang natin siya. So I guess living with no regret, yun po yung, well, from my character, yun po yung natutunan ko sa kanya. Medyo nahihirapan si Vic sa video niya kasi madilim daw. Hindi nakikita yung mga artista because of the backdrop. So, pa-off natin or okay lang? Pa-off na lang daw natin para mas klaro yung mukha ng mga ini-interview. Anyways, eto, Carl, may sasagot ka pa ba? Kung anong take away ba or kung ano man? Parang ganun din. Take away. Similar kay Sticky, na yun nga may mga tao at saka mga bonds tayo with people, not just friendship, basta yung relationships natin with people na even though na-form ng maaga sa buhay natin, pag tumanda tayo, nandun pa rin. And testament siya to being human and caring and loving for other human beings, other people. Okay. Ito, ang isa sa mga, ang susunod na magtatanong, ito talaga meron siyang personal experience, tama ba? Sa kung anong meron sa mga yan. Ha? Oo, sa mga, dahil isa nga siyang kasali din sa grupo na yon. So, let's all welcome Mr. Richard Paglikawan. Ayan. Hindi seryoso, di ba? Huwag kayo tumawa na to siya. Hello po. Hanuno ako. And good afternoon po. Question ko na lang kasi isa sa mga nakita ko kanina is mahalaga sa mga mangyan yung kanilang mga honor. So, for this film, isa sa nakita ko for the two kina Bieber at saka kay Benedict is yung promise nila sa isa't isa. Tama ba? So, for the our younger cast, gaano kahalaga sa inyo yung promise? Kasama pa ako sa... kasama. Gano'ng kahalaga ang promise? Well, ako personally, napakahalaga sa akin ng promise talaga. Gusto ko talaga kapag ang isang bagay, pag kunyari ako, nangako ako sa isang tao, gusto ko talaga, natutupad ko. And ganoon din, vice versa. Kapag yung isang tao nangako sa akin, gusto ko rin natutupad. Kasi parang pakiramdam ko pag hindi yung natupad, parang sobrang sakit niya for me. Parang hindi ko siya makakalimutan. Palagi tatakbo yun sa isip ko kung bakit hindi siya nangyari. So, kaya yun, sobrang important lang po talaga sa akin. Same, I'm very big po on, I guess the term, ang favorite ko pong gamitin na term for that is keeping my word. If I say something, and if I say that I'll do something, most like, or yeah, pipilit ko pong gawin yun as much as I can. Sa ating mga younger casts. That's us. Hey, Miss Nikki. Ang napakahalaga, promises are meant to be kept and not broken. Mahalagang, ang promise ay hindi lang salita. Talagang malaking gawa siya. And masakit pagka merong promise na hindi natupad or hindi mo naitupad. So I'm someone who keeps my promises. Yes po. Very important ang promises kasi build siya on trust. And once you break a promise or yun nga, hindi mo natupad,
nasisira yung trust or hindi mo nabibuild. So, for me, parang sobrang importante niya dahil yun yung foundation ng relationships natin with other people. At ito na lang po, since parang nag-back to basics kayo nung nag-shoot kayo sa ano yung pinakamalaking naging realization nyo nung nag-back to basics kayo? Nag-back to basics, siguro para sa akin na hindi na, na-realize ko na hindi naman talaga ganun kakomplikado ang buhay. Kasi pagdating namin doon, nakikita namin yung mga bata doon, yung mga mangyan doon. Parang sobrang ano sila, kumbaga sobrang enjoy lang sa life. Kumbaga kung ang problema natin ay para sa atin ay napakabigat na, what more yung kanila pa nga na pinagdadaanan doon, sila para sa atin, para sa atin sobrang laki na ng problema, sobrang bigat na. Sa kanila nga parang ganito yung pinagdadaanan nila sa buhay. But then para sa kanila masaya pa rin sila, nag-enjoy pa rin sila. So ayun po, para sa akin sobrang refreshing lang. At the same time, nung nag-back to basics, na-realize ko din na ang sarap mabuhay. And na sana mapanatili natin na yung yung feeling of malaya tayo. Yung tipong nagagawa natin yung mga bagay na masaya tayo. Tapos, kasi ngayon, na-imagine ko, kasi nung habang may mga bata doon na naglalaro, ganyan. So sabi ko, sana yung mga bata ngayon, mas masaya na naglalaro na sa bahay compared sa nagagadgets na lang. Kasi doon mo kasi din, syempre doon din mas nabubuo kung yung memories nila with other kids. At the same time, mas napapreserve kung ano yung moments nila during that time. So, ayun lang naman po. Sana it makes sense yung sagot ko, no? Pero, ayun lang naman. Ayan, okay na. May iba bang gusto sumagot? Ayan. And hindi, Queen, of course, tama naman yung sinasabi mo na iba talaga yung buhay doon, na simpleng-simple lang. Medyo ang problema nila maliliit lang kumpara sa atin, di ba? Hindi komplikado ang buhay. Pero siya, tarong iba naman yung question kasi Queen, sa premiere night ba nito, sino ba ang gusto mong imbitahan? May imbitahan ka bang special someone? Wow, para naman may isa. Napakadami, pero grabe Wow. ko yung special Hindi ko naman someone. sinabing marami. Marami ba sila? May special someone? Bakit meron ba? Dapat ako imbitahan. Pero marami ba sila? Huy, wala naman ako special someone. Makahuy ka naman. Hindi, so wala kang special someone na pwedeng i-invite sa premiere night. Siguro po yung... Bukod sa family, pinuunahan na kita. Ang galing, ang perfect niya po doon. Family dapat yung sasabihin ko. Pero syempre yung mga kapwa-artist ko po from Vibe, if free po sila, Like, sana. Sino? Po? Sino, in particular, sino ang gusto mong isa? Lahat sila, Isa syempre. lang. Hindi pa, may inggit kapag isa lang, dapat lahat sila. O tingnan mo, may kultura palang inggit doon, samantalang sa bundok walang inggitan. Yes, okay. Isa, Lahat sila, syempre. Gusto ko po makasama sila. And syempre, big milestone po ito para sa akin Correct. na kumbaga dapat kasama ko sila and bahagi sila din itong aking kumbaga project na ito. pero sino ba pinakamalapit doon sa puso mo sa kanilang lahat? Si Anna Ramsey. Na lalaki daw nire-request nila. Huwag natin pahabain ng chika. Diretso yun na natin. Gusto lang nilang may marinig. Parang tungkol sa iba na to. Bakit Oo. parang sa iba na to? Hindi na pag-usapan na natin tungkol sa pelikula. Segue lang tayo doon. Sino daw Ano po? ang gusto mong isama na lalaki? Na lalaki, Na very close sa heart mo? sa heart ko, si Paulo. Hindi ako Paulo. alam. Paulo Angeles. Ayun. Bestie ko yun eh. Bestie ko kasi yan si Paulo Angeles. So sana free siya pag na-invite ko siya dito. Okay. Ha? Okay na po. Konti lang. Napagod si Queen. Si Bieber naman. Bieber, ikaw daw. Sinong gusto mong isama sa premiere night? Siyempre, kung mabibigyan ka ba ng chance, gusto mo bang isama si Ivana Alawi? Well, why not? Siyempre, actually, I remember something po. When I was starting off pa lang sa... I started off as a streamer po kasi. Dito sa... So, I first got my contract in ABS as a streamer, as a Kumu streamer.
I remember the first ever artist na napadaan sa akin or like na nakita ko, na nabigla talaga ako was Ate Ivana. Nag-drop siya ng gift before sa Kumu Live. Yeah. Well, I tried to say hi pero parang wala na ata siya after that. Pero yeah, I would love to be able to work with her sometime. Yeah. Also, regarding ako sa gusto mong invite, I would say yung mga kasama ko po sa training, yung group ko po talaga. Kasi those are the boys that I'll be spending pretty much the rest of my life with. Pwede na bang i-mention kung sino-sino sila o bawal pa? Well, pwede na po. Pinapost na. So, Hindi mo kasi, okay na ba yung grupo na? Buo na? Or meron pang mababawas? Hindi pa po tayo sure. Hindi pa rin po ako sure. Pero as of right now, those boys, parang sila na po yung tinitreat ko na kapatid ko. In a way. Kasi sila na po makakasama ko for a pretty long time if we all do make it dito sa training. So, crush mo si Ivana? Hindi po madedenay yun. Hindi naman po madedenay. Yes. So, yeah, of course. Okay, maraming salamat. Balik na tayo sa pelikula. Parang ngiti-ngiti na si Salve. Next question will come from, of course, from the Inquirer. Siyempre si Jessica Evangeliz. Ito medyo mabait magtanong. Hello po. Question ko po kay Miss Nikki po. Since po kasi parent na po kayo, mom na po kayo, tapos yung film po about sa friendship, ano po yung importance or role ng isang magulang sa pag-guide sa mga bata when it comes to friendship? Kasi po di ba may mga teleserye tayo napapanood na layuan mo yan, di ka dapat nakikipagkaibigan dyan when it comes to ganun po. Thank you. My daughter's turning 18 in a few days. Magkakaroon na ako ng woman. Yeah, may young adult na ako. Kami ng daughter ko as much as possible. And this goes out to most parents also, I think, na may mga anak, no? Especially teenagers. Ang adolescents kasi na mga anak, dyan nagsastart yung mas gusto na nila ng validation from other people. Like, sa ating mga parents, hindi na sila masyado nag-open up. But I always make it a point to tell my daughter na to keep communication lines open. Hindi ko siya tinatrust. Ang takot lagi ng magulang kasi is really mostly other people na hindi natin kilala. Hindi na natin sila mapipigilan piliin kung sinong gusto nilang maging kaibigan. It's just, I think mas maganda lang na sabihin sa kanila na to be open kung sino yung mga kinakausap, kung sino yung mga kasama. Kasi sa panahon ngayon, hindi natin alam kung ano ang intention naman talaga ng ibang tao. So yeah, kami ng daughter ko, because I only have one, I really try to keep our communication lines open. Sabi ko sa kanya, all the more you should be open to me pagka hindi maganda yung nangyayari sa'yo or yung nararamdaman mo. Pero okay naman siya. I'm really glad that up to this day, trusted niya kami ng parents niya. It's nice to hear po. Next question po. Anyone can answer po. Ano po yung best friendship na lesson na natutunan nyo simula bata kayo na nadala nyo pa rin po hanggang ngayon? Ayan, maraming salamat. Ganda ng tanong niyo. Sa akin, simple lang po. Pag umabot ng 10 years of friendship, solid na yun. Di ba? Yun lang po. 10 years direct na dapat lagi kayo magkasama, nagkikita. Hindi naman po. Okay. Pag friends pa rin po kayo from introduction to 10 years, solid na yun. Hindi na mawawala. Sa akin kasi pag nag-aaway kayo, tapos nagbati kayo, yun, friends talaga kayo. Reset po ba yun ng bilang ulit ng years pag nagbati? Nabaliktad. Oo. Sorry. Ako po for me, it's parang real friendship po for me pagka matagal na po kami hindi nakikita tapos pagbalik po parang wala nang nangyari. It's like everyday magkakasama kami. So parang yung na-take ko po from my childhood friends is sila pa rin po talaga. Like parang hindi po magbabago yan no matter what happens sa amin.
kahit ano pong away yung nangyayari, parang pamilya ko na po sila na maayos din natin to eventually. Okay, oo nga. No. Ikaw, Queen, For me siguro sa friendship, when it comes naman sa, kunyari may secret, ganyan. So may mga bagay kasi na, alam mo yun, pag mag-friends kayo, yung alam mo kayo lang talaga yung nakakaalam. So sanang mapanatili yung mapanatili yung when it comes sa friendship, yung pag sinabing secret lang. kahit mag-away kayo. Yeah, oo Okay. naman, dapat secret lang. Dapat kami lang talaga. Pag sinabi kong, secret yun ha. So, dapat kami lang talaga. And hindi mo siya dapat ilabas sa iba, lalo na kung nag-promise kayo. Okay, huwag ka makipagkaibigan sa vlogger. Baka i-vlog niya yung mga Secrets. Nikki. Got two things. Ang pinakamagandang kind of friendship is yung masasabi mo sa kanya kung ano yung mali sa kanya nang hindi siya magagalit. So, totoong kaibigan ka pagka nasabi mo yun sa kanya. And yung isa is siguro yung mga panahong kaya mong magmukhang ewan or yung walang-wala ka at nandun siya. Yun. Kasi yun naman ang totoong test ng isang relationship eh. Yung hindi kung yung nasa taas ka. Yung kung nasa baba ka at nandun pa rin sila, ibig sabihin, kaibigan mo talaga sila. Pero Nikki, sa showbiz ba meron kang... Madam, Hindi, yung ganyan, yung kinoconsider mo na talagang kahit... Oh yes. Sa panahon, sa industriya po natin, alam naman natin yan na may mga taong nandyan pa rin kahit anong mangyari. And sa kanila mo nasasabi yung mga bagay na hindi alam ng ibang tao. Sino yun sa'yo sa showbiz? Sobrang piling-piling mga kaibigan ko sa showbiz. Jolina, si Kay, and si Rika. May mga kaibigan ako na sa showbiz na kahit hindi kami nag-uusap, pag nakita kami, we just know na nandyan kami talaga para sa isa't isa. Ayun. Okay. Carl, meron kang... Ayun, parang sa akin mo consider ko na totoong kaibigan kung yung wala ka ng kailangan itago. Na kilala ka niya kahit na magbalahuraan kayo ng todo-todo, okay lang. Na hindi ma-offend. Oo eh. Parang sa akin, yun na yung true test of friendship. Tapos kahit na hindi kayo magkita ng 5 taon, 7 taon, pero pag nagkita kayo ulit, parang walang nagbago. Yun, okay yun. Tsaka yung trust. Yung sobrang importante ng trust pagdating sa friendship na alam mong itong tao na to hindi ka tatalikuran pag nangailangan ka. And vice versa. Parang gano'n. Okay. Ayun kasi. Ako kasi mas naniniwala na pag magkaibigan kayo, dapat lagi kayo nagkikita. Pag hindi kayo nagkita, medyo mas hindi kayo friends. Raffle time na